Kamunti ka na nga pala akong mga bi, maabutan ng ulan, buti na lang ako'y nakaagap ng punta at mabilis maglakad. Kaya naman nasa ospital tayo mga bi, na-confine nga pala ang aking lola at tayo nga pala ang naataasa magbantay muna saglit dahil uuwi lang saglit ang aking tito at saka aking pinsan. Hi, it's me, I'm Sayami! Itong gabi nga palang ito, hindi nga pala kami agad nakakain mga bi dahil nga merong emergency na dinala nga pala yung aking lola dito nga sa hospital. Kaya naman agad kami pumunta ng asawa ko para nga nibisitahin ko at alamin ko anong nangyari. Pagkapasok ko nga pala sa loob ng hindi pa nga nakakonfine yung lola ko, heto nga at manghina nga daw ang kanyang nararamdaman. Halos sa 7 araw na nga daw pala nararamdaman ito ng lola na halos hindi daw siya makatulog sa pangangati ng katawan tapos lagi daw siyang puyat at saka halos mahigit 1 linggo rin pala siyang nanghihina mga bi kaya naman siya nagpadala lang nga pala dito sa hospital dito sa Katanawan mga bi. Parang hindi na rin kaya ng lola kaya siya nagpadala na din dito sa hospital sa Katanawan. Halos nga namumutla na nga pala siya mga bi dahil nga sa kulang sa tulog at ang kanyang pamumutla ay madilaw mga bi dahil nga kulang na din siya. Parang nga talaga siya ng dugo mga bi. Na halos kahit himasimasin ko pa at i-massage ko pa walang lumalabas na pamumula sa kanyang kamay mga bi kahit pink man lang. Grabe pag hawak ko lang talaga sa kamay ng lola ramdam na ramdam ko na nanghihina talaga siya. Kaya maya nga lang pala hindi na nga pala kami nagtagal dahil may trabaho nga pala yung asawa ko at kami nga pala umuwi na kaagad. Bukod sa hindi pa kami kanakain at saka hindi nataranta din kami pagpunta dito na malayan ko pala yung baby ko nga pala ay naka-diaper lang tapos ay wala pang tsinelas. Aba huy. Kinabukasan na hindi na nga pala tayo mga binagpalit ng damit dahil sa ospital lang naman tayo at gabi lang naman ito sinuot itong mga bintong suot kong ito. Maagap nga pala tayo mga binagising dahil nga tayo pupunta ulit ng ospital. Tayo naman ang magbabantay. Halos nagpainit nga lang pala ako mga dito ng sikmura. Hindi na nga ako dito mga binagilamos kundi ako nga ni pala inag-an na lang toothbrush bag. Ayaw ko naman sana biglain yung mga mata ko mga binamaghilamos kaagad na ako'y puyat. Aba huy. Lida nakatulog pa yan ng may makeup sa mukha. Aba. Nagsala nga pala ako dito ng maliit kong lutuan na favorite kong non-stick pan. At dito nga pala naglagay lang ako dito ng tubig na may asin. Tapos ito ilalaga ko lang naman yung itlog. Pero iba yung pagkalaga niya mga bigan. Ito, pwede ipakain sa mga may diabetes mga bi. Bukod sa mas healthy pa ito mga bi, hindi ito mas malansa kesa sa ibang ordinaryong may lutong itlog na pinirito or nilabo na may shell, ganun ba? Tapos ko nga pala mga bi, magluto nga pala sa nilabong itlog na ganoon na walang shell. Ay ako nga pala ay nagbalat nitong apple at ito nga pala ay dadalhin ko. Ay gusto ko ibalat na naman makain ng maayos ng aking lola. Actually that time talaga ay maagap ako mag-prepare kaso nga nilang inabutan nga pala ako ng ulan. Kaya ito nagluto nga muna ulit ako dito ng makakain ng aking baby. At ang magbabantay nga pala ng baby ko mga bi ay yung akin yung daddy. Isasama niya sa trabaho muna saglit. Habang nga pala nagluluto ako ito, kausap ko nga itong pinsan kong Ari. Ay nga pala pinsan kong yan na nagabantay kay lola. At tapos na nga pala tayo, ginaya ko nga lang pala tayo malarga na mga bi. At itong oras nga rin pala mga bi, ayun kakatapos lang din umulan. Uy, kamuntikan ko na nga pala mga bi, kalimutan itong aking niluto para sa bibi ko. Kaya nilagay ko na nga pala dito agad sa toolbox ng motor ng asawa. For the go, kahit ako'y medyo nilalamig ay for the go tayo mga bi. At medyo eto, makapal-kapal pa ng konti ang hamog. At kagagaling pa lang naman, medyo basa pa nga ni talaga. At syempre kakatigil lang ng ulanan. Time check, 5:54 AM nga pala to mga bi, tayo nagalakad pa rin. Dito nga pala ay parang ako'y na na baka tayo abutan ng ulan. Pero ito'y paglakad ko ito for the jogging na din ba, exercise, walking. Alam nga naman ipakita ko sa inyo kung paano ako mag-jogging. May daladala ako. At ito na nga ni pala nakulimlim na nga pala hanggang sa heto na ambo na mga bi. Hala, ay wala pa naman tayo mga bimpayong. Pero dito nga pala ako nagamadali na dahil ayaw maabutan ng ulan. At ito nga pala dahilan kung bakit tayo inaubot sipon. Huy, dahil tayo naambunan. At narito na nga pala tayo sa wakas. Sa karating na nga pala tayo dito sa hospital lang. Hindi man lang tayo naabutan. Pero maya-maya nga lang pala. Buti na lang talaga hindi tayo naabutan mga be. Dahil ang lakas tumutulo na talaga sila. Kaya naman ako nga pala hindi nga pala agad ako nakapasok sa loob. Dahil sobrang agap ko nga ay mamaya pa daw 10:00 ang bisita. Pero pinaalam na nga namin na hindi naman ako bibisita. At ako'y makikipagpalit lang muna na magbabantay sa lola. Sabi nga ng guardia ay dapat daw magpaalam muna ako sa nurse o sa sila para nga daw magpalit ng bantay. Eto, kaya naman ito naman ako sinundo na agad ng tito ko at saka ng pinsan ko mga bi. Pares nga pala hindi makatulog yung dalawang yung aking tita at saka yung pinsan ko. Kaya naman ako'y makikipagpalit. Tapos bukod pa yun yung pinsan ko is maglalaba pa nga dahil ang araw nga pala nito is Sunday. Ay yung kanyang mga anak ay wala pang nalalabahan yung kanilang mga uniform. Ay papasok na ng Monday. Pagpasensyahan nyo na talaga mga bi yung boses ko dahil yung voice over ko ngayon ay hindi maganda at ang boses ko ay napakaganda dahil ako inasipon at naobungani. First time ever ko nga lang pala mga bimabantayan at maalagaan itong aking lola. At ito nga ni pala, first time ko din nga palang suklayan yung kanyang buhok na napakaganda at shiny. So, lambot ba na nakakaingit? Dito pala ako kay lola nagbana ng buhok na manipis din. At yan nga palang pinagkakamalan kong nanay. Sabi nung iba, pagka nung baliit pa lang ako, pag ako'y nakakasama dyan kay lola at ako'y nasunod, ay ako ba yung napapagkamal-ana-ana? Para bang ako yung bunso? Aba, huy, dahil nga daw kasi sa kamukha ko. Syempre, apo naman ako Malamang gama na tayo at kamukha. Dabaga ng lola, ay hindi magkakaila na maganda rin ako. Aba, huy, hindi lang ako nag-iisa mga bi, kundi marami kami. Pati rin yung mga pinsan ko, napakagaganda at mga pogi. Syempre, may apagmanahan kami ay. As you can see naman, tamo naman, sa edad na 66 years old, tingnan nyo naman ang itsura ng lola ko. Maganda pa. Uy, san ka pa? Medyo maga lang yung mukha ni lola kasi nga puyat siya, tapos wala siyang tulog nga ni. Hala ko nga muna dito ang bantay. Ito nga pala maagap. Ay, inalok ko nga si lola kung siya nga pala ay init ng sikmura. Kahit mainit lang, maligamgam, yun lang. Hindi siya pwede ng kape mga bi. Dahil ang lola ko nga pala is meron siyang diabetes, ay di bawal man din iyon. Lalo na yung mga malalansang pagkain. At itong araw na to
hindi talagang kaya ni lolang tumayo sa kanyang mag-isa na siya ay maglalakad papunta. Kailangan ay aakayin at baka matumba. Dahil nga siya ay nahihilo mga bi. Dahil sa sobrang puta na rin nga pala, ay kailangan na rin nga pala niyan salina ng dugo mga bi. Kaya ito naghahanap pa rin. At saglit nga lang pala ako bumalik dahil meron ako nakalimutan yung tissue baga. Aba, huy. Pero hindi bumalik din talaga ako. Siyempre, baka mapaano lola biglang tumayo. At ito nga pala sa magtatanong kung bakit dinamay ko nga palang idala itong aking iPad. Para nga pala ako magka-transfer ng mga video ng galing sa aking camera. Para naman hindi mapuno at madali ding maubos. Storage nga ni. Ito rin mga bian dahilan kung bakit wala tayong upload. Kahirap naman ko ako dito mag-voice over. Ay kaingay ko din. Ay hospital ito. Hindi makakapagpahinga yung ibang tao dito. Lalo't ang ingay ko pa pag ako nag-voice over man. Maya-maya nga lang pala ay dumating nga pala yung nurse at binigyan nga pala ako ng reseta na pwedeng ipainom kay lola. At kaya naman nga pala ay bibili. Ay ako nga pala isa kaya iwanan ko muna saglit ang lola at ako nagpaalam. Para din naman to sa kanya para siya makainom na ng gamot. Well, sakto naman ako makain na yung lola ko kaya pagkatapos niyang kumain makakainom na siya. Kaya iniwan ko nga muna siya dahil ako nga pala ay pupunta muna sa labas dahil kukuha nga pala ako ng gamot na kanyang maiinom. Para baya akong mga overdose na naiinom ni lola ng gamot dahil napakarami. Huy, ako lang kasi yun. Kasi nga sunod-sunod yung kanyang pagkakaroon ng sakit. Nagkaroon pa siya ng na nasa ihi niya mga bi. Yun ang nakuha bukod pa sa dugo. Tapos syempre yung pagtaas ng kanyang creatinine sa kidney. Yun ang pinakadelikado mga bi. Sabi nga ng nurse mga bi sa akin pag tumaas pa daw yung creatinine ng lola at mas lalo pa daw tumaas yun ay magiging possible daw na siya daw ay ma-dialysis. Naku, nakakatakot ang ganoon. Ano naman ay maging normal na ang nararamdaman ng lola at maging normal ang creatinine ng lola sa kanyang kidney. Kaya naman sa mga nanonood at saka sa mga followers ko dyan ay sana ay ako'y pagbigyan niyo sa aking hiling na tulungan niyo po akong magdasal na sana ay gumaling po ang aking lola sa kanyang nararamdaman mang sakit at para makauwi na din sa kanyang tahanan ng makapagpahinga ng maayos dahil napakahirap magpahinga sa hospital lalo na't hindi mo maiiwasan yung ma-bored ka, mainip, iba-iba yung pag nasa sarili kang tahanan. Pero ngunit mukha nga abuti ng ilang araw ang lola dahil nga sa maghihintay pa nga kami ng sasalinan siya ng dugo dahil naghahanap pa daw ng dugo. Na nga rin pala ako nagtagal mga bet, bumalik na nga rin pala ako at kami na nga pala ay kakain ng mga bandang 12 at halos mag-aalauna na din pala ng time na. Yan lang mga bi, yan lang naman. Share ko lang naman kung bakit wala tayong ka-upload kung bakit ano ang dahilan. At ito lang naman yun.